Ito yung model Hisense 32K220. Unang sira pa lang niya dahil sarado pa yung selyo nito. Okay, ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali, yan yung kanyang mainboard power supply. Mayroon siyang T-con dito. Ito gamit na panel or top board. So, ang problema nito ay no power, no standby red. So, gagawin natin dito, check lang natin kung mayroon tayong 12 volts dito sa diode na ito. At kung mayroon bang supply na pumasok dito sa filter cap natin. So, yan ang una natin gagawin. Pero bago yan, lilinisin muna natin. So, parang may napansin na kaagad ako rito sa unit niya. Ito din yung dahilan minsan kaya bumibigay yung power supply natin. Dahil sa umido. Check natin yung filter cap. Ito. Mayroon tayong supply, no? So, ibig sabihin yan, pwedeng buo pa yung primary natin. Check natin yung diode dito. Lagay lang tayo ng ground sa body ground, tapos diode. May 12 siya. So check natin sunod. Ito, kung may 12 dito, mayroon din. Tapos sunod nun ay 5 volts. Tingnan natin kung may 5 tayo makuha. So may 5 din, no? Okay, may supply. Ito, wala. So, check natin kung mayroon. Ito, 11. Ito, wala din. 12. Yan, 12 itong kapasitor. Check natin to crystal. Walang supply yung crystal natin. Ito, wala. Yan. Tapos, hanap pa tayo ng mga kailangan nating supply. Ito, 1.5 mayroon siya. Pero ito walang supply na lumalabas dito. Ito 1.5. So may supply dito. Ito 12 volts. So wala tayo makitang standby power niya. Check natin yung control. Titingnan natin kung may supply yung ating control. 3.3. Okay, mayroon, no? So may supply yung control natin, may 3.3 naman siya. Try na lang natin i-power on ito. O di kaya tanggalin natin yung switch, baka naka-standby lang to. Baka sira din yung ilaw nito dito. Pero hindi naman kinalawang yung ilaw natin dito. Oo naman eh. Okay. Power on natin. Yun, nagsisiro naman yung control natin. Pero hindi nagpa-function yung board. Check natin yung mga test point natin. Ito may supply. Pero itong isa wala. Ito may in siya ditong 12. Yun. May in siyang 12. Pero wala itong out. Yun, walang out. Walang output ito. So, try natin ito. Check natin, linisin natin yung IC. Titingnan natin kung magkaroon ng output. Kasi may in siya, dapat mayroon na rin siyang out. Okay, check natin yan. Okay, so ito, nilinis na natin ito. Inis-is lang natin yung mga singit-singit ng IC na yan. Tapos, testing ngayon natin. Titingnan natin kung may pagbabago. Kasi nakapagtataka yung IC na yan. May supply, input, pero wala siyang out. Okay, saksak ko lang siya. So, check natin kung mayroon siyang input pa rin. Nawala yung input to. Bumagsak, nawala yung input nung nilinis natin. Yun, nawala. Pati ito, nawala din. Nawala din yung 1.5 natin dito. 'Di ba kanina may 1.5 tayo dito, nawala. Tapos ito, 1.8 natin, wala din.
Pero mayroon tayong 5 volts. Yan, may 5 tayo dyan. Pero nawala yung mga supply natin. Ito kanina 1.5 to. Ito hindi ko pa na-check kasi walang supply na out ito. Itong crystal natin wala din. Para lang yan dito. May isa pang crystal dito para dito sa ating IC. So ito nawala din yung supply natin dito. Oh. So nag-missing lahat ng supply natin. Dito wala din. Okay. So nag-missing. Ayun, umilaw na yung asol. Oh. Ibig sabihin nag-trigger na yung system, ano? Nagkaroon na ng supply siguro yung ito. Kasi kanina walang supply yan, kaya nag-lock lahat ng supply natin. Ngayon siguro pag saksak natin, nagkaroon na ng supply yan, kaya nag-operate na yung system niya. Gumana na yung unit natin, no? May standby na siya. Try natin i-power on. Ayaw. O, sira yung pindutan, ano? Pwede ring sira yung pindutan. Wala pa siyang backlight eh. Short natin. Yun, nag-blink na siya. Ay, hindi nakakabit yung backlight natin. Sayang. Oh, naka-remove yung backlight natin. So, bunot muna natin. Kabit natin yung backlights. Okay. Tapos, tornilyo muna natin yung board kasi naka-remove pa yan. Baka magalaw natin. Okay, so ito ang testing natin ngayon. So, gagawin natin, mag-aabang tayo ng tester natin dito sa output nito. Yan. Tapos, saksak natin. Dito natin malalaman ang problema ng unit yon. Nakita nyo ba, nagkaroon siya ng 1.2 volts, tapos nawala. Ibig sabihin, yung out ng coil na ito, 1.2. Dahil naka-standby yung unit, mag-o-off ulit yon, magda-drop ulit yung supply na yon. Lalabas lang ulit yon pag i-power on mo yung unit natin. So, try natin i-power on. Yan, nag-on na siya. Okay, lumabas na yung 1.2. Yan, okay na siya. Tapos, yung ito, 1.5 natin, okay. Pasok, ano? Wala na rin sila makukuha. Tapos ito ay 11. Tapos ito naman ay 12. Tapos ito 3.3. Tapos yung 5 natin at yung 12 natin dito. Okay. So ito, check natin kung ano ito. Ito pala ay 5 volts din niya. Yan, 5 din ito. 5 volts, 1.5, 1.2. So, wala tayo nasukat na 1.8, ano? Kasi ito, 3.3 din ito. Wala tayo nasukat na 1.8. Siguro dito sa likod nito. Kasi meron pang regulator niyan dito sa ilalim. Baka andun yung 1.8 natin, ano? So, basta yung supply natin dito, 1.2. Ang input nito ay 12. Yun, no? Tapos ito naman 1.5. Ang input naman nito 12 din. So 12 din ang input niyan. Tapos ito, ang input nito ay 5 volts. Yan, okay? So yan lang ang nagkaroon ng problema sa unit natin. Itong supply nito, yung out nito wala. Nag-missing supply ito. Kaya pag isaksak mo siya, dapat magti-trigger muna yung 1.2 dito, papasok sa system, mag-ooperate yung system to standby. Dahil hindi nagkaroon ng 1.2 ito, nag-lock lahat ng supply natin. Nagkaroon agad siya ng supply at ayaw siya mag-power on at nawala din yung standby power niya. Kaya yun ang system ng operation niya. So medyo mahirap din yung mga ganitong problema. Kasi nga, pag hindi mo rin talaga kabisado mga serkito at yung operation ng unit, medyo mahirapan ka. Yun, no? Nakalagay no signal.
Pero parang may tama na yung LCD niya. May guhit na siya dito. Okay, lagyan natin ng palabas. Yan. So, okay na yung display. Nagbukas na siya. Ang problema, mayroon na siyang one line. Yan. Pero pwede pa yan. Okay pa yan. Okay. So, yun lang naging problema niya. Missing lang yung 1.2 natin. So, nung nilinis lang natin yung circuito doon, yung area na yon, nagkaroon ulit siya ng supply. So, ibig sabihin yan, pwedeng umido lang yung pinagmulan, kaya nawala yung supply ng 1.2 natin. Okay? So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe